Mga kaibigan, maligayang pagdating sa aking bagong explanation video. Ngayon ay sisimulan na natin ang talakayan tungkol sa apoy sa dugo. Kung nagustuhan ninyo ang video, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel na Series Explained PH. Para sa mga nanonood mula sa Facebook, ang link ng aming YouTube channel ay nasa video description. I-click lamang ang link at mag-subscribe upang makatanggap ng lahat ng mga update. Maraming salamat po sa inyong suporta. Nalulunod si Thea sa pagsisisi matapos marinig ang lahat ng sinabi ni Edward tungkol sa kanya sa harap ni Marge. Para bang siya lamang ang may kasalanan sa pagbagsak ng kanilang pamilya. Sa loob ng maraming taon, nabigo siyang suportahan si Edward. At ngayon, sinisisi niya ang sarili sa pagkasira ng kanilang relasyon. Samantala, sa lugar ng krimen, nahuli ang lalaking nasa likod ng trahedya. Sa ilalim ng interogasyon ng pulisya, sa wakas ay inamin niya kung sino ang tunay na utak. Ibinunyag niyang si Aldrin Belmonte ang nagbayad sa kanya upang patayin si Edward. Inamin niyang siya'y tauhan lamang, walang personal na ugnayan kay Edward. Ang kumpisal na ito ang nagpatuloy sa kaso ng mabilis, sapagkat ngayon may saksi na. Ngunit naniwala si Aldrin na si Thea ang nagsumbong sa pulisya. Nakita niya itong nakikipag-usap kay Edward at inakalang siya'y ipinagkanulo. Sa katotohanan, ang usapan na iyon ay pagtatangka ni Thea na humingi ng tawad at ibalik ang kanilang ugnayan. Ngunit matatag si Edward. Binitiwan na niya ang nakaraan. Ang pag-iwan kay Thea ay nagbigay sa kanya ng kalayaan. Magaan mula sa mga pasaning matagal niyang dala. Sa huli, wala nang magawa si Thea. Iniwan siya ni Edward na umiiyak, nag-iisa. Doon umatake si Aldrin. Sinagasaan niya si Thea gamit ang kotse. Bumagsak siya, nawala ng malay, malubhang nasugatan. Ilang sandali pa, gumising ang konsensya ni Edward. Sa madilim na kalsada, nag-alala siya kung ano ang maaaring nangyari kay Thea. Pumalik siya at natagpuan si Thea na nakahandusay, walang malay. Dinala niya ito sa ospital, pilit na iniligtas ang kanyang buhay. Sa kalaunan, nagkamalay si Thea. Pagmulat ng kanyang mga mata, si Edward ang una niyang nakita. Nakiusap siya ng kapatawaran at ipinamanhik na alagaan ang kanilang anak na si Ashley, ang tanging yaman niya. At sa kanya ibinunyag ang katotohanan. Ang tunay na utak sa lahat ng trahedya ay walang iba kundi si Aldrin Belmonte. Samantala, sumabog sa galit si Sylvia nang makita si Marco na isinama si Vanessa sa bahay. Idineklara niyang ang kanyang tahanan ay hindi mental hospital at nagbabala na maaaring magdala ng higit pang panganib si Vanessa, lalo na't naroon ang kanyang apo. Ipinaliwanag ni Marco na hindi sila dumating upang maging pabigat, kundi upang kunin si Mikay. Napagpasyahan niyang bumalik sila sa lumang bahay upang muling magsama-sama ang pamilya. Sa kanyang pananaw, ang presensya ng pamilya ang pinakamalaking suporta para kay Vanessa at makatutulong ito sa kanyang mabilis na paggaling. Ngunit hindi alam ni Marco na nagkukunwari lamang si Vanessa, isang katotohanang alam lamang ni Lorin at isa pa. Nagsimula ng bagong pakana si Angel. Nais niyang malayo si Mikay kay Vanessa, kaya't lason ang itinanim niya sa isip ng bata. Sinabi niyang hindi nagagaling ang kanyang ina. Nasasaktan siya kapag sumama sa kanyang ama. Iginiit ni Angel na mas ligtas si Mikay kung mananatili sa kanila. Narinig ni Vanessa ang usapan at napagtanto niyang binubulok ni Angel ang puso ng kanyang anak. Kinabukasan, dinalaw ni Lorin si Vanessa. Binalaan niya itong mag-ingat kay Angel. Nais gumanti ni Vanessa, ngunit hindi niya magawa. Nagkukunwari pa rin siyang baliw. Ipinaalala ni Lorin na kapag pinairal niya ang emosyon, babagsak ang kanyang plano. Halos hindi na makayanan ni Vanessa sapagkat alam niyang sinasaktan ni Angel ang kanyang anak. Kinabukasan, inutusan ni Sylvia si Angel na pakainin si Vanessa. Ngunit, ang nakita niya'y nakagugulat.
Pinipilit ni Angel na ipasok ang pagkain kay Vanessa na para bang wala itong buhay. Agad siyang nakialam, binuhusan ng tubig si Angel at idineklara na ang kanyang bahay ay hindi mental hospital at hindi maaaring tratuhin si Vanessa na parang basura. Tinanong niya kung paano makakabawi si Vanessa kung si Angel mismo ang lalong sumisira sa kanya. Dumating si Marco at narinig ang lahat. Sinubukan ni Angel na ipagtanggol ang sarili, ngunit hindi kumbinsido si Marco. Napagpasyahan niyang hindi na isasama si Angel sa lumang bahay, sapagkat ang presensya nito'y lalo lamang makakasama kay Vanessa. Ang kabanatang ito ay nagiiwan sa atin ng kumpisal ni Thea, mga pakana ni Aldrin, pakikipaglaban ni Vanessa, at desisyon ni Marco. Bawat hibla ay lalong humihigpit sa paligid ng pamilya. Ipinapakita kung gaano nakahina ang kanilang kakayahang mabuhay. Maraming salamat sa panonood ng buong video. Para mapanood ang susunod na episode explanation, huwag kalimutang mag-subscribe sa Series Explained PH channel.